Marami yung implication yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Hindi lamang po yung pagpapagaling sa anak ng babaeng Kananea o ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa kanya. Ngunit ito po rin po ay tumutukoy sa trust na nais na ipahayag ni Jesus. Ano yun? Yung unahin ang mga nawawalang tupa ng bayang Israel. Yun ang nais na iparating ni Jesus. Pero hindi nahulugan na sabi nga rito ay yung mga itinuturing na hindi mga kasapi sa bayan, nawawalang mga tupa ng bayang Israel. Ibig sabihin, ito yung mga Hudyo na nawawala, ay yun ay kasama, pero paano yung mga hindi Hudyo? Kasi ito isang Kananea. Ang tawag nga ng, sabi nga natin, kapag tinawag na pagano, hindi itinuturing na kabilang. Outsider, tawagin nga po natin. Others, may panahon na ito. Yan ay others. Hindi kasama natin. Pero nais na ipahayag na dito yung alin, yung pananalig. Yung pananalig ng babae. Kaya nga nakita na ito ay kahit mumulang na nalalaglag sa hapag ng Panginoon. Kahit mumulang. Ibig sabihin, hindi dapat inaagaw yung para talaga sa mga itinuturing na mga anak. Kaya sabi nga yan, kahit lang yung mumo na hulog. Sabi nga po nito, kahit lang extra. Yung supplemental. Hindi talaga yung main ay sapat na para mapagaling ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. So ano yung amon, yung pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na para sa lahat, kahit mumulang, yung pagkilala ng babae ng kapangyarihan ni Jesus na pwede niyang ibigay sa kanya bilang isang Kananea. Kaya nga isang bahagi na makita natin dito yung tinatawag na natin na yung spiritual communion, binabanggit ko, na paniniwala. Kaya nga itinilaga rin ang simbahan. Simbahan natin ay very inclusive. Mayroong lugar para doon sa mga talagang tumutugon sa kanyang panawagan, pero hindi niya sinasarado. Kahit na doon sa mga itinuturing natin na mga tawagin nga po natin ay naliligaw ng landas. Tulad ng binahagi ko natin, sabi nga po natin na yung spiritual communion, ito ay doon sa mga halimbawa, nagsasama ng hindi kasal sa simbahan. Hindi ko dapat tumanggap ng communion yun eh. So anong gagawin? Spiritual communion. At the same yung intensity. Na kahit nakaluhod ka lang doon, nananalig ka na ibibigay sa iyo ng Diyos
yung biyaya na ibinibigay doon sa mga tumatanggap ng komunyon na nakapila doon para tumanggap sa sakramentong katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Yung sa banal na ostya ay pwedeng ipagkaloob sa iyo ng Diyos. So yung ganong klase ng mentalidad na pwede kang abutin ng grasya ng Diyos. Bahagi ho na makita natin. Kaya lang sabi nga natin, very specific. Hindi ka naman lumapit para tumanggap ng komunyon. Pero kayang ibigay ng Diyos yung biyaya ng kanyang pagkanaririto sa biyaya ng tinatawag natin sa mga taong may ganong klase ng katatayuan. Kaya sabi nga natin, ito ay isang biyaya na sabi nga ay hindi natin pinahalagahan. Kasi kalimitan kapag sabi nga natin na kapag hindi pwedeng tumanggap ng komunyon, current attitude ay alin, hindi na ako magsisimba, hindi naman ako makatatanggap ng komunyon ay mali. Nililimitahan natin ang grasya ng Diyos. Bahagi ho. Sana magkaroon tayo ng ganong klaseng kaisipan. Kaya nga yung kaisipan natin na pwede kang busugin kahit nang mumulang. Kahit na mumulang na nalalaglag. Kung tusin nga, it's not really intended for you. Pero nalalaglag sa pagkainan na pwede mong saluhin because nandun pa rin yung grasya ng Diyos So, bahagi o yung pagkilala una sa dakilang kapangyarihan ng Diyos na nais niyang ipagkaloob na kung tutusin po ay katulad na ipinamanig natin doon sa spiritual communion. Marami po kung tutusin. Pero yun yung pagkanaunawa ng simbahan. May mga pamantay na dapat tayong dadaanan pero hindi niya sinasarado ang pintuan at ang bintana doon sa iba. Yung nga lamang, maaaring ibang pamamaraan. Pangalawa ay ang pananalig, malalim na pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ibigay kahit doon sa mga itinuturing na hindi nangunguna. Yung mga tinatawag natin maaaring hindi naman ini-echapuere. Kaya lamang ay maaaring hindi yun yung prioridad. Hindi yun ang pinakabuod. Pero sabi nga natin, yung kapangyarihan na alin, pwedeng ipagkaloob sa akin. Kahit na may kahinaan at may kakulangan. Sa pamamaraan na itinagda rin ng simbahan. Hindi yung, sabi nga natin, hindi naman pwede yung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, lalapit ka at magkukumunyon. Hindi, may sariling pamamaraan. Kaya nga itawag natin may spiritual communion. Because you believe, yun yung makita ko natin, nakabase sa pananalig that you will still receive the body and blood of Christ. Tatanggapin mo pa rin yung katawan at dugo ni Jesus. Kahit nakaluhod ka lang, yan. Sa iyong luhuran.
Kasi naniniwala ka na pwedeng gawin yun ng Diyos. Pwedeng gawin yun ng Diyos. Bakit? Kasi may mga sitwasyon na hindi natin kayang hawakan. Sang-ayon sa pamantayan na sinusunod ng lipunang ginagalawan natin. Pero hindi nangulugan na hindi ka kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Ito pong dalawang ito. Yung inclusivity of the church and the grace of God. At pangalawa, yung pananalig-nalig, kaya kang abutin kahit saan ka man nakalugar. Depende sa sitwasyon na kinabibilangan. Ano lang ang kailangan? Huwag mong isarado ang sarili mo sa pagkilos ng Diyos.